Solid as in friend. Wala po si Sir Joven. Dok, Ay, Dok, okay. papasok lang ako saglit. Ilipat ako sa laptop. Mga few moments lang, Dok. Sige. Mahirap ba mag-pray sa cellphone? Ah, parang mas maganda yung laptop, Dok. Okay. Sintayin natin ano mo. Pag naka-cellphone kasi, parang tinatawagan lang niya tayo. Iba kasi yun sa laptop eh. Okay, Dok, Dok. Dok, habang nag-uuntay sa prayer, ako nakahabol lang dito sa class natin dito ay hindi ko alam yung mga naunang mga assignment na mga i-report. Kasi Tingin-tingin ka, tingin-tingin ka rin nagiging kapatid. sa Kapatid, noon. Ha? tingin-tingin ka rin sa GC natin. Halos 2 buwan kasi ako hindi nag-report dito eh. Na busy doon sa negosyo eh. Wala pa naman. Kandidato ka na pala eh. Talagang hindi ako nakapasok noon, Dok. Talagang aminado. Ngayon na Kandidato. lang kasi nabakante ako, dito ako ulit. Pero Sabado ng gabi, balik ulit. Sana maka-attend na ako. Kandidato sa pagkatsugi. Sige lang. Sige, Sir Pero Joven. kung bibigyan ako Okay. ng may report, Dok, di pag-aralan natin. Okay. Let's all pray. Let's put ourselves in the presence of the Lord. Father of light and ever-living God, this moment we come to you. We praise thee, we honor thee, we adore thee, O Lord, because you are our God, you are our creator, and you sent your son Jesus Christ to die for us. And many times you have taken us out of the darkness, and we are able to be in your light. We ask you, Lord, now to forgive us our sins, cleanse us from all our iniquities, so that we will be worthy of your presence and your blessings. We also pray, Lord, for this class, our online class on the various subjects that we will be taking up tonight. We ask for your holy presence, that you be with us, so that you can give us inspiration. You impress your will to us, O God, so that we will follow your ways. Bless all those who will take part in the various classes, especially our professors, and also the various presenters. And we ask your Holy Spirit to be among us. Thank you, Lord, for hearing our prayers. All these things we ask in Jesus' name. Amen. 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 Okay. Who is the next reporter? I'm Ma'am Charlene. Ma'am Charlene. Yes po. Yung link ko ay mali. Ay, ganun. Mali po yung link ko. Hindi ako makapagpadala sa ating graduate assistant. Makisuyo pong mag-post ng tamang link. Kasi hindi ako nakakapasok sa link ko ay buti na lang nakachamba ko ng isang link na Isisend ko po gumana sa eh. ano? At Isisend hindi ko na ko alam kung ano yung natsambahan ko na link eh. So,
dapat din siguro padalan ako ng link sa personal na account ko para hindi ako nawawala sa passing. Saan ko po isi-send, Doc? I-send po sa OGT kasi yung ating assistant ay nagmo-monitor ng mga points, nagmo-monitor ng ating attendance. Sa faculty So, po? OGT po, OGT. OJT, sorry. OGT po. Mayroon na po kasi tayong OGT ngayon mga kapatid. Maganda naman. Pinadalhan tayo ng nag-OGT na mag-check ng ating attendance, points, bonus para ma-record ng maayos. Kasi dati yung estudyante ang magre-record sa sarili niyang performance. Pero ngayon, meron na tayong graduate assistant, meron ng taga-record ng ating attendance para ma-evaluate natin ng maayos. Okay, sino po ang reporter ngayon? Doc, sa Old Testament pa ba tayo, Doc? Old Testament. Ako sana, Doc, medyo wala bang mas pwedeng mauna sa akin? Medyo nagluloko itong laptop ko eh. Hindi ma-sit up. Sa Old Testament? Opo, Doc. Sino po yung mayroon dyan? Yung kasunod? Genesis, Exodus, Leviticus, wala pa. Si Brother Ver po yun eh. Wala na. Wala na si Brother Bear. Ang last po yata na nag-report si Sir Kid Bael. Opo. Si Doc Aris. Si Doc Aris. Absent sila kasi po. ako last time. Sila Nakiusap po nung dalawa. muna na mauna. Naka-report Si na rin po Doc. si Kid. Okay. So, ang ano na, si Doc Terry po, nakapag-report na ba? Doc Terry. Pero mahina yata ang signal ni Doc Terry. Yung mga mahina ang signal, mag-record na lang po kayo dyan sa inyong bahay para yun na lang ang isasubmit ninyo. Ako po yung last reporter last week. Hindi, si Doc Aris. Malayo pa yung sa akin, ma'am. First King, Second Kings pa yun. Oo, pero sa ano po, si Sir Joven po, first and second Samuel, magkasunod po kayo eh. Okay, parang i-record ko na lang yung report ko para sigurado. Okay po. Sige Tama po. Kasi pag mag-report si Dr. dito, hindi rin natin marinig yung ibang porsyon eh. Kasi unstable signal dito, maraming nagamit. Hindi katulad yung sa Calaway ko dati. Ang malakas dito kung mga 2 o'clock in the dawn hanggang mga 5. Pero Ano po? Mahirap naman din to gumising alas 2, no? Pero sa ino, busy. Kaya naaktoy tanawon sa mga group chat, wa ta kibalo sa mga announcement. Okay. Doc, kung walang mag-report sa Leviticus next week, pwedeng try ko i-report.
Sige po, medyo okay naman yung signal mo dyan eh. Hindi, nasa Pinas na ako next week. Pero okay naman doon, siguro. Na Anong araw ba i-report? Ganitong araw din, Doc. Thursday? Huwebes. Okay. Try natin. So, dito na ako sa Book of Leviticus next week, Doc. Thank you. So kung walang nagre-report, let's go to the next subject. Okay, so let's go to the next subject. We'll have church programming. Okay, sino na po ang nakapag-share ng pakitawag na lang ako dito sa kaliwang banda para pasunod. Starting from my left. Okay, Tidir Bael, nakapag-share ka na ba ng iyong vision? Wala. Colonel Major Arnel Marcaida, nakapag-share ka na ba ng iyong vision? May ano pa, may program pa si mamaya na po si Sir Arnel kasi nasa program pa ngayon. Si Raul Tagarao, nakapag-share ka na ba ng iyong vision? Wala din. Mga visionless. Visionless. Okay. Adorable Bernardo, nag-share ka na ba ng vision mo? Yes, Doc. Ano nga yung vision mo? Sandali lang po. Iyan ko lang dun sa inyong ano. Basahin mo na dito. Para mapakinggan natin. Okay. Sir Jover, balikan na lang natin yung isa. Sir Jover, nakapag-share ka na ba yung vision? Good evening, Doc. Wala pa po, Doc. Okay. So, gawa po kayo ng vision. Opo. Kasi without vision, Egiron perish. Sige po, Doc. Susit, paboriti. Kumusta yung vision mo? 2 linggo na to eh. No? Doc, ito po yung vision ko, Doc. Ito po yung vision ko. As a 3-story building charts with a beautiful landscape of flowering plants and fruit-bearing trees around, composed of more than 1,000 people worshiping the Lord in spirit and in truth, sharing the 3 angels' message around the globe. Okay, very good. So that's an A vision. Congratulations. Ano yun? Copy-paste o ikaw talaga? Ako lang po, Doc, yun sa aking sariling utak.
Mind. Parang nabasa ko yan sa Google ah. Hindi po, ako lang po yan, Dok. Ha? Sa Wala akin ba lang yan? po yung kaisipan na vision ko yan sa aming church. Sa lahat ng Wala ba? church na mapag-green po. Wala ba yan sa Google? Hindi po, wala po. Sa akin lang po yan. Siguro po medyo may ano, pero wala po akong nakitang ganyan. Para lang, baka po may Okay, so school. i-check natin yung vision ni Sige Doc po, tingnan niyo po kung may Adorable. kahawig-hawig niyan. Wala po. Okay, ito po. Is it expressed in the present tense? Taas kamay. Raise your hand if it is expressed in the present tense. Walang uma-approve. Basahin mo nga uli, Sister Dory. Ito po. Sandali. Parang nawala yata yung website mo ah. A three-story building charts with a beautiful landscape of flowering plants and fruit-bearing trees around, composed of more than 1,000 people worshiping the Lord in spirit and in truth, sharing the three angels' message around the globe. Okay. So, magandang vision yan. Is it expressed in the present tense? Sinong magtataas ng kamay? Parang, okay, according to Moises Fajardo, Dr. Moises Pardo, yes, it is. Okay. Does it have adjectives? Taas ng kamay. Oh. Okay, according to Major Terry, mayroon. Another question. Is there action in the vision? May nakikita po bang action? Taas kamay. According to Dr. Pardo and Dr. Soniga, yes. Well, as Ma'am, yes, okay. So, there's a verb, no? Is there a group of people mentioned? Ma'am Charlene, yes. Mrs. Pardo, yes. Okay. So, sino ang nagsasabi na ang vision statement ay karapat-dapat ng A na grade? Taas kamay. Parang si Doc Moises lang ang kumbinsido na flat A ang grade niyan, no? Okay, Dr. Daniel, Dr. Terry. Okay, so mayroon tayong tatlo na convinced na okay yung vision statement. So bigyan natin ng grade na A si Dr. Bernardo. Congratulations. Thank you po. Thank you, Doc. Basta wala yun sa website, ha? Wala po yan. Okay. Sino pa ang gusto mag-share ng kanilang vision? Remember, no? Dapat ang vision may mga tao. Tapos may mga nouns na na-describe. So mayroong nouns, adjectives, ganito na lang, nouns, adjectives, verbs, and expressed in the sentence, no? In the present tense. So nouns, adjectives, verbs, yan po ang mga importante. At saka yung mga activities, yung activities sa verbs na siya. Okay, so yan ang kompleto sa vision natin, no? Talagang may nakikita, no? May nakikita.
Ano bang mga adjectives na nandoon sa vision mo, Dr. Bernardo? Po, Doc. Ano ang adjective mo doon na ginamit? Kung beautiful landscape of flowering plants. Beautiful landscape. Okay. So, action word. Is worshiping the Lord and sharing the three angels' message. Okay. Group of people. More than 1,000 people worshiping the Lord. Okay. Medyo malaki-laki yan. 3 stories, no? Opo. Stories, 1,000 eh. Anyway, yun ang vision mo eh. Wala tayong magagawa dyan. No? Okay. So, yan po. Kasi po yung sa aming, yung katulad po sa charts dito sa amin meron po, maliit muna inano nila na visual. So, parang nahinayang sila kasi kung mag-aano kami, mag-gather po kami doon. Maliit lang. Ang iniisip kasi po nila yung sila lang. Paano kung may mga bisita or what? Kaya po parang nagsisisi sila. Kaya this time po, sabi ko kailangan lakihan na ako mag-vision ka pala. Lakihan muna para in the near future, dadami din yun. Basta patuloy na nag-share po at gumawa. Di po ba? Okay. Wala namang So, okay. Okay, so sunod na mayroong na ready ng vision. Meron na ba ano ng vision? Doc, try ko po, Doc. Sir Jobber po. Ay, bigla kang nagka-vision Opo, Doc, kasi ngayon ko lang po nalaman may vision po pala. So, naisip ko po agad, Doc, yung aking kung saan ako community and na doon ako nakikita. So, ito po yung naging naisip kong vision, Doc. To be a light in my community and school, that this light shine on the life of my students, that can be also their light, pass it on wherever they go. Okay, personal yan ang ating church vision, no? Yung tayo ay personal, no? Apo, may kadugtong pa, Doc. Sige, Doc. Sige po. Organizational vision. I-convert mo into organizational vision. Apo, Doc. Sige po, Doc. Tapos, huwag kang gumamit ng future. Gamit ka ng present. Katulad kay Sister Dory, dinidescribe niya, parang nandyan na. No? Kasi dinidescribe niya eh. Pero yung pa ay vision pa lang. No? Thank you, Doc. Maya, baka ma-revise mo. Yung iba dyan ay baka nakapag-revise na ng mga naisip nyo. Okay, let's have a break for 5 minutes. At pagbalik ko mga kapatid, for some personal necessities, let's have a break for 5 minutes and we will use that 5 minutes for our workshop in creating our vision. Okay, so ibig sabihin, after 5 minutes, pag binalikan ko na kayo at tinawag ko ang iyong pangalan, dapat mayroon na po kayong mababasa dahil mayroon tayong 5 minutes na workshop. Babalik po ako mga 7:46. Pakitingnan lang po sa messenger yung aking yung aking yung training design. Pakitingnan niyo po, pakicheck kung tama po itong ginawa ko at ulit, ko po,
Titingnan ko kung mayroon pa kayong makitang hindi ano pa, ayusin ko pa po. Thanks, Doc. Okay, so okay, gawin na nating 750 para talagang maganda yung pagkagawa, no? 750. Balik po tayo.
Okay. Who will volunteer? Try ko, Doc. Okay. Sino yung magbabalontier? Daniel. Okay, Doc Daniel. Okay, go ahead, Doc Daniel. A church is like a hospital who could accept all kinds of people who wants to heal and to be saved in this troubled world. Kunti lang, Doc. Okay na kaya yan? Ang Ulit. ginawa mo ay hindi siya vision. Hindi siya vision. No? Ang tawag sa iyo, ang tawag diyan ay definition. Oh. Pero you can have the same elements, re-revise mo na lang. The same elements, pero re-revise mo na lang ng konti, no? Okay. So, pakiulit nga na yung definition. A church, oo nga, kasi parang, a church is like a hospital. Definition nga. Who could accept all kinds of people who wants to heal, to save in this troubled world.
I want to Mm. heal and to save in this troubled world, sabi niya. Okay, at tanggalin mo lang yung hospital. Okay. Yung healing, nandyan na. Tapos yung troubled people, nandyan, pwede na yan. So, i-revise mo na lang. No? Okay, okay. Thank you, Doc. I-revise ko. Okay, Olado, volunteer. Faustino, Doc. Okay, Doc Jerry. Good evening. Here is my vision. Guiding believers to discover the transformative power of Advent hope through Bible-based teachings, emphasizing Christ's centrality in all ministries. Okay, Tama ulit ba yun? ang first line. Guiding believers to discover the transformative power of Advent hope through Bible-based teachings, emphasizing Christ's centrality in all ministries. Okay, Yan po. tatanggalin mo na lang yung through. Kasi po, magiging strategy na po siya. I-reserve mo yung through doon sa baba. No? Pagdating sa specific strategies tapos i-retain mo lang yung yung main description of your group. Like for example, a community of believers guiding sino yung object doon? Yung object ng ministry nyo, no? Yung object, meaning to say the receiver of the verb, no object. The receiver of the action. Kasi po nag-start po ang emphasis mo is it is a guiding church, a church that guides, no? So it's a guiding church. So the receiver of the action must be there, no? And also the result, no? Andoon din. Paki-ulit po sir ng guiding po? Ano nga po yung Okay, balikan natin si Sir Jerry mamaya. Medyo nawala yata yung signal. Another. Doc, ito na, pwede na kayo, Doc? A church that accepts all kinds of people who wants healing and to be saved in this troubled world. Okay. A church that accepts all kinds of people who wants healing and to be saved in this troubled world. Yeah. Okay, siguro ang gamitin mo din instead of who accept all kinds of people, gamitin mo na lang ng word na inclusive. So, an inclusive community of believers, something like that, no? An inclusive community of believers. Okay. Wants healing. Accepting an inclusive community of believers, accepting people who needs healing, no? Okay. Okay. Pwede yan, o needs healing, blah, blah, blah. Kasi hindi ko masundan kasi
hindi ako nagsusulat. Okay, so malapit na, mga ano na yan, mga nasa 90% ka na. Ano Ah, kayong sabi mo, 90% Doc, na. na kuan? Inclusive. Meaning to Inclusive. say, lahat po ng tao ay hindi siya tumatangi, no? Oo. Okay. So, inclusive, no? Okay. Okay. Some more contributions. Volunteer, Ako po, Doc. volunteer. Volunteer na lang kasi Ako po. mas Manilin maganda po. yung volunteer. Sino po yan? Manilin po. Manilin. Manilin Reynes? Opo. Okay, sige ma'am. Proceed. Vision. Opo. A church that financially, emotionally, and spiritually support the poor and disadvantaged members. Medyo maano yung ano mo, signal. Doc, Okay, pakiulit po. Ma'am. A church that financially, emotionally, and spiritually support the poor and disadvantaged members. Okay, lagyan mo ng caring para meron siyang adjective, no? A caring Poor church, is adjective. emotionally, Caring. sabihin natin, physically, emotionally, and financially supporting Support the poor and disadvantaged members. Lagyan mo ng ing, no? Supporting. Supporting. Poor is Supporting also adjective. Supporting, I don't know, a caring church that pwede naman ganito, a caring church emotionally, physically, and financially supporting the disadvantaged, the poor and the disadvantaged members. Yes, okay na yun. A caring Sige. church that financially, emotionally, and spiritually supporting the poor and disadvantaged members. Pag linagyan mo ng that, huwag mo nang lagyan ng ing, yung ano niya, So, yung support lang. verb. Support. Support lang. That Support the poor. That? Lagyan mo ng that provide support. Pwede yan. That provide support for the disadvantaged. Ano nga yung isa? For the poor and disadvantaged members. Okay. Okay na yan. Maganda na yan. Pang mayaman yan. A caring church that financially, emotionally, and spiritually that provides support the poor. That emotionally, financially, ano pa yung isa? Spiritually. Doc, pwedeng mag-comment, Doc. Spiritually provide, no? Provide support. Okay. Doc, So, pwedeng ganito na po mag-comment. yun. A caring church that financially, emotionally, and spiritually
provide support, or kahit tanggalin na yung provide, emotionally, spiritually support the disadvantaged and The poor poor and members. disadvantaged. The poor and disadvantaged members. Okay na yun. Okay, so next. Sino yung parang merong gusto magtanong? Doc, may comment lang ako. Opo. Ano bang ginagawa, ano bang pinipresent nila, hindi ba vision? Vision po. Kung vision kasi is stated in the future na parang nangyari na. Kasi kung yung statement ni Madam Manilin, mission yun eh. They are describing what they are doing. Opo. Vision po. Kaya dapat vision, tapos na, nandun na sa kanilang vision. It is stated in the future, So, alin to tanggalin but it to? is not yet done. Hindi pa siya nangyayari, pero parang nangyayari na. Ganun nga daw. Yung pag sinabi mo kasi leading, kung yun ang verb mo or guiding, that is in the present, meaning ginagawa towards Wala an end. naman That akong is the leading mission. and guiding eh. Opo, tama po. Leading and guiding. Kaya nga nakikita niya yung vision niya na currently being done, pero actually yun po ay future pa, no? Yun ang tinatawag na future that is expressed in the present. So pag sinabing expressed in the present, you can use active or passive verbs. You cannot use a verb in the future tense, because when you use the word in the future tense, you are describing something na parang hindi pa siya nangyayari. Gusto mo lang mangyari, pero hindi pa siya nangyayari, no? So ang vision statement, hindi pa siya nangyayari, pero dinidescribe mo as if nangyayari na. Kaya po, ang gamitin na verb, it is either active or passive para ma-express mo siya in the present tense. So, sa old-fashioned na paraan... Pero dapat ang impact ay nangyari na. But it is nangyari. But it should be done in the future. But nakikita mo naggawa na. Pero you have to have your mission to support your vision. Pag nangyari na po, hindi na po yan siya, sir. Hindi na po siya present. Past tense na po. Yun po ang mga vision sa kategorya ng prophecy. No? Na ang ginamit sa prophecy ay I saw, I beheld. Si Daddy nandiyan. I saw, I beheld, and lo. Ganon. Prophecy po yan. No? So, ang itinuturo natin dito na vision statement ay yung expressed not in the past tense, but in the present tense. When we say present tense, we are talking about verbs or action words that are passive or active. Pag sinabing active, say for example, yung kay Ma'am Manilin that support, so that is present. Actual, ginagawa na, pero actually vision pa lang yon. Pag sinabi nating in, no? In, doing, bringing, preaching, yun po, ay present ko rin yun. Pero ang tawag doon is passive. No? So it's either passive or active. Yun po ang tinatawag na vision. Well, kung gusto nyo ng two, i-reserve nyo na lang yon sa sarili nyo. But in this class, you have to follow instructions. So, ang style natin dito is active and present. Now, present, active, or passive. Hindi po yung past tense.
pwede rin gamitin nyo yan, pero personal nyo na lang. No? Pwede rin po kayong gumamit ng to. Kay McDonald's, gumamit ng to eh. Yung mga malalaking company, gumamit din ng to sa kanilang vision. Pero not in my class. Kasi po, in my class, I think the professor reserves the right to teach, to share kung ano po ang ano niya. Gusto, hindi ko sinasabing mali po ang gumamit ng to. Hindi ko rin sinasabi na mali ang gumamit ng past tense. Pero ang ating style dito na ginagamit is present. If you have any questions, pwede pa bang magtanong, pero yun po iyan po ang principle sa creating a vision statement ni Doc Raja po. Okay lang po ba, Sir Joven, na ang ideya mo ay i-reserve mo na lang sa iyo? Hindi, Doc. Hindi ko naman Parehas sinasabi naman yung na- line of pa natin, Doc. Parehas naman yung line of ano natin, Doc. Iano ko lang yung pag-express, hindi yung mali. Parehas naman yung sinasabi natin, Doc. Okay, meron pang gustong mag-share? Doc, ako Doc. Doc. Ano ko Doc? Yung sa akin Doc, kung okay na to Doc. Sige po. A church that is visible in all communities, making disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Okay. So, anuhin mo nga yung first two words. Ulitin mo. A church that is visible in all communities. Kahit hindi ka na muna gamitan ng is, sabihin mo na lang a visible church. A visible church. Okay, Doc. Okay, Doc. Okay pa, ulit without is. A church that is visible in all. No. A visible church. Okay. Parehas lang yan. A church Okay, that is visible at saka a visible church. Okay, Doc. A visible church that making disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Amen. Amen. Okay, so Amen. Parang ganito, a visible church, tapos making disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Okay lang din po yan, no? Parang ang in-emphasize mo dyan, yung church mo ay talagang nagpo-project niya eh. Mayroong gustong i-project eh. No? Ang pino-project niya is the image of a Trinitarian church. No? A Trinitarian church. Ano nga yun? A visible church making disciples of all nations. Yes, Doc. So, yun. At least, meron ding making disciples. Simplified, no? Hindi naman ibig sabihin na mayroon kang vision ngayon na dapat yung vision na yan ay hindi na papalitan. Pwede po na yan, pwede pa rin yan ma-revise. Kasi sa strategic planning, pwede ka po revise, mag-improve ng iyong vision. Yes, Doc. Improve. Next year, baka meron na pong nakitang bago eh. Siguro, yung kay Sister Dory, medyo na-realize niya na medyo
malaki-laking gastos nito, pwede namang magandang church, 2 stories na lang. Okay, revise na maging 2 story na lang. Yun po ang ano. At least mayroon po kayong meron po kayong vision, no? Church Yes, vision. So okay na po yan, simplified lang. Okay, so mayroong group of Doc, people. ako pa po, Doc. Thank you, Mayroong Doc. adjective na nag-describe sa group ng people. So what is your adjective dyan? Sister Susit? Making disciples, Doc. Ano yan? Verb na yun. Action kasi yun eh. Sandali. An adjective, no? Yung nagdi-describe ng grupo mo. Kay Ma'am Manilyn, Caring Church. Ang sayo, ano yon? Making. Making verb yun eh. Action word yun. Church So, making. yun ang ano. Visible. Hindi mo na napansin yung na gumamit ka ng visible, no? A visible church. So, kung i-interpret mo pa yan, pag nag-explain ka ng yung vision statement, meaning to say, ang church mo ay nakikita, no? Nakikita, hindi yung church na parang hindi nakikita. Okay, visible church. So, they are referring to the local church. Visible. Visible is an adjective. Tama po ba, Ma'am Sherlyn? Visible. Doc, visible pala. Hindi ko na ano. Visible church, making disciples. Yung vegetable. Visible. Visible, Doc. Pag vegetable, vegetarian yung church mo eh. Vegetable. Okay. So, visible pala, Doc. Nakalimutan ko ilagay. Hindi ko nakita. Another. Doc, ako pa po, Doc. Okay. Okay, Sir Jober. Apo, ito, Doc. Touching every hearts that leading a deeper ministry, showing church with a spirit resilience that share impact by a congregation in building the Great Commission. Medyo mahaba-haba. Dandahan lang. Apo. Touching every hearts that leading a deeper ministry, showing church with a spirit resilience that share impact by a congregation in building the Great Commission. Okay, medyo nahuli yung nahuli yung doer. Yung doer of the yung doer of the yung mga activities, no? Medyo nahuli siya, no? Pwede siguro, Doc, yung po, Doc, church with a spirit resilience that share impact by a congregation in building the Great Commission. Instead Pwede po ba na yun, Doc? spirit resilience, ang gagamitin mo ay resilient spirit. Ayan, opo, Doc. Thank you, Doc. Opo. Kasi ang resilient mo dyan ay adjective, ang spirit is a noun, no? Opo. So, resilient spirit. Spirit. Okay? Ito na, Doc, church with resilient spirit that share impact by a congregation in building the Great Commission. Ano yun? The sharing, Doc, that share impact by a congregation in building the Great Commission.
pag mayroon ka ng church sa sa unahan, madudoble na kung mayroon ka pang congregation, Opo. no? So dapat isa lang, no? It is either you use a congregation or you use Or church. church po. Opo. So pwedeng ganito, no? Sige po, Doc. Marami kang kasing mga ano dyan eh, pero ang naalala ko lang ay ganito. Yung resilience, Doc, ang gusto ko po. Yun po kasi natandaan ko sa Okay. inyo, Doc. Opo. So, a resilient church Opo. that a resilient church Opo. creating or impacting, no? Opo. Pwede po 'yan, no? Impacting ano ba yung sino ba yung object? Yung church, Doc, ay magbi-build siya ng Great Commission through being resilient. Parang ganun, Doc, yung aking gustong vision. So mahirap mag-ano A from the resilient mind. church impacting siguro, Doc, a deeper ministry in building the Great Commission. Tanggalin muna natin yung impact, no? Opo, sige, Doc. So, pwedeng para malaman natin kung saan natin siya ibabalik. A resilient church. Ano pa yung isa? Ano, Doc? Deeper ministry. Yung touching every hearts that leading a deeper ministry. Dali, i-type ko na lang para hindi mahirap, no? Opo. Thank you, Doc. Opo. Kasi pag nasa mind, ang hirap mag-memorize. Ano nga yun? A resilient church. A resilient church. Ano pa yung isa na elemento? Dito kasi, Doc, kanina po impacting, pero binanggit nyo din po yung creating. Hindi. Sundan na lang natin impacting kasi tinype ko na eh. Para Opo. malaman natin kung saan siya tatanggalin, saan siya itatranspose. Para maging na sentence. Impacting, ano pa yung mga iba dyan? Ano, Doc? Leading to a deeper ministry. Deeper ministry. In building the Great Commission. Building the Great Commission. Opo. Tapos, Doc, So, meron yun ang pang mga touching every hearts. Touching every hearts. Touching every heart. Every Opo. lang. Wala nang hearts kasi every. Ay, opo. Touching every heart. Opo. Okay, so sundan nyo dyan mga kapatid, isulat nyo rin, no? Okay, so yung ano natin dito, yung mga key elements na gustong mangyari ni Sir Joven ay mayroong resilient. Opo. Mayroong impact. Mayroong deeper ministry, Doc. Mayroong deeper ministry. Yung deeper ministry, mahirap yan eh. Opo. Kung anong ibig sabihin ng deeper ministry. Yung touching every heart. Opo. Ang ibig sabihin, malalim na ministry o Opo. ano ba? Pag sinabi kasing profound natin, pag pinalitan na natin ng profound ministry, hindi pa rin siya parang siya napaka-abstract pa rin, no? Dapat ang ating vision hindi abstract, no? Dapat malinaw. So tanggalin muna natin yung deeper. Opo, Doc, sige po. Abstract, no? Tapos building the Great Commission. Tapos touching every heart. So
Okay, so meron ka ng meron ka ng Tatlo, Doc. meron ka ng adjective that is Opo. resilient. Now, yung iba, isa lang ang objective, ang adjective mo dito, resilient. Tapos meron ka ng doer, that is the church. Opo. Okay. So, let's go to your action words. Ang ating sa term na building the Great Commission, yung building the Great Commission, parang parang hindi pa masyadong appropriate ang word na building the Great Commission. Siguro maghahanap tayo ng tingnan natin yung synonym ng building, no? Creating, developing, making, constructing, encouraging. So hindi siya tumatama, no? Kasi hindi naman natin pwedeng i-encourage ang Great Commission. Hindi rin pwedeng i-build natin. So papalitan natin ng iba. Tatanggalin natin ang building. So dahil may Opo, Great Doc. Commission, ang appropriate word lang dito is either as carrying the Great Commission or fulfilling. Yan ang mga terminology na pwede nating i-connect sa the Great Commission, fulfilling the Great Commission, carrying the Great Commission, advancing the Great Commission. Pwede rin, pero hindi masyado. So, ang appropriate lang dito na magamit, pwede. Kung gusto mong emphasize, ang the Great Commission is, you can use carrying and carrying out or implementing or fulfilling. No? So, kung ako ang Siguro, Doc, papapiliin maganda. mo, Opo. in fulfilling na lang. Opo, Doc. Opo, Doc. Yun din po yung napili ko, Doc. Para a resilient church impacting by fulfilling the Great Commission. Parang ganun, Doc, yung ano. Sa impacting naman, i-qualify din natin, no? Okay. So from the word impact, no? Impact. So a resilient church. A resilient church. Kasi kung tanggalin muna natin yung impact at saka ministry, wala na po tayong wala na po yung meron ka pang touching every heart, no? Okay. Opo, Doc. So ilalagay natin yung touching okay. So ang gagamitin natin instead passive touches. So that touches is ano muna natin dito, is a resilient church that touches hearts. Pwede lagyan natin ng as it fulfills na. It fulfills. It fulfills
It should be, parang ganito na yon, a resilient church that touches hearts. Kung gusto nating ipasok itong impact, pwede natin sigurong sabihin, resilient church, try lang natin ito, of impactful. So, impactful, gawa ulit tayo ng dalawang adjective. So, pag kayo po ang may consultation sa visioning, no? Pag may consultation kayo sa visioning, ang gagawin nyo lang, hanapin yung mga keywords, no? Yung mga key elements na gusto nyong nandyan sa vision. Tapos kung walang medyo magaling sa inyo gumawa ng sentence or mag-develop ng sentence, so magko-consult kayo sa English teachers, no, or kahit hindi English teachers, yung magagaling mag-English dyan, na sila po ang tutulong para mapurma ang inyong vision sa tama na English construction. Okay, so parang ganito na yon, no, because we do not want to some elements to be left out, no? Okay. So magiging ano na po siya, Sir Jober. Opo, Doc. Ganito po, no? Ang nangyayari sa ano mo, na-arrange ko no? Okay. A resilient church of impactful ministries touching hearts as it fulfills, no? As it fulfills the Great Commission. So maiksi na lang siya. Ano na lang ito? Maiksi siya. Opo, Doc. Mas maliwanag po talaga, Doc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 words na lang siya. No? So, a resilient church of impactful ministries touching hearts as it fulfills the Great Commission. Okay. So, Opo, Doc. Thank you, Doc. Pag meron kayong mga key elements, so all you have to do is to try to arrange and rearrange para maging mas maganda siyang pakinggan. Yung construction niya ay maayos yung grammar, at saka mayroong beauty. Kumbaga, pag sinabi natin yung syntax, no? Yung syntax ay talagang maganda, something like logical, cohesive, no?
ang inyong statement. Okay, so finally, buti na lang sinulat ko dito para ma-arrange na mabuti kasi hindi mahirap mag-arrange sa mind. No, a resilient church of impactful ministries, touching hearts as it fulfills the Great Commission. So, ganoon lang po siya ka So, mayroon siyang dalawang adjective na ginamit. Dinescribe po yung church, no? Pwede ring sabihin nyo, a resilient group of believers, pwede rin, no, of impactful ministries, no? Meaning to say, impactful, so it becomes the word impact. Yung impactful ay adjective na po siya na nagde-describe ng ministries ninyo. So, impactful ministries, tapos touching hearts as it fulfills the Great Commission. Pag in-interpret natin ito mga kapatid, yung hearts dito, yun po yung object of the ministry. No? Object of the ministry. So, touching hearts as it fulfills the Great Commission. Okay, so yan po Sir Jobber. Opo, Doc. Thank you, Doc. The best po, Doc. Pag tayo mga kapatid, huwag po tayong mag-alala. Kung sabihin natin, paano ako maging consultant na hindi naman ako magaling sa English o hindi naman ako magaling sa grammar. Hindi po yung problema mga kapatid. Kasi po, nag-guide lang naman po kayo sa ating mga sa inyong, kumbaga sabihin natin, yung church ninyo na magkaroon ng present na vision expressed on a present situation, no? Like for example, a certain church of impactful ministries, touching hearts as it fulfills the Great Commission. So that is describing a church in action. Pero yung pala ay vision. Okay, so last na lang siguro para mag-end na po tayo mga kapatid dahil meron pa po akong overtime. Try ko po. Okay, si kapatid na Moises. Okay, sige kapatid, kasi isusulat ko rito para medyo madali na lang maano. A church empowering others by teaching the love of God. Empowering others while teaching the love of God. Okay. Okay, maganda po yung emphasis, pero tatanggalin natin yung by. Kasi ang by, nagre-represent na po siya ng strategy. No? So, i-reserve po natin ang lahat ng mga by, with, yung something na nagpo-project siya ng strategy or methods. So, para matanggal natin siya, para maiwasan natin siya, pwede natin gumamit na a church empowering others Okay, medyo mahirap-hirap. Simple lang itong sa'yo, Brad Moses, pero medyo mahirap siyang anuhin, no? Kasi gumamit ka dito ng method.
no? Method. So, ang purpose mo is a church that empowers others. Okay. Okay, empowering others, no? Empowering. So siguro, instead of others, empowering people na lang. No? Okay. So, hindi natin magagamit ang by teaching the love of God kasi pwede natin siyang gamitin doon sa sa mission statement, strategic So, pansamantala tanggalin muna natin yung by teaching, no? Okay, so a church pwede rin, no? Kasi wala ka pa namang wala ka pa adjective sa church mo. Pwedeng gawin ang empowering, pwede siyang i-transform natin or gamitin natin na maging siya, maging adjective yung empowering, no? Pwede siya maging adjective. Once na ang empowering is used before the noun, before the doer of the action, rather than after the doer, pwede siyang tama ba, Ma'am Sherlyn? Baka magkamali tayo sa no? Pag sinabi natin an empowering church, it is ano bang role nito, Ma'am Sherlyn? Makakonsider ba siya as a noun or an adjective? Adjective po. Adjective po siya dun sa church. So, So, okay na po okay, yun. so, Parang na siya. So, an empowering church. So, gagawa po tayo ng isa pang action, Sir Moises, no? No, an empowering church. Siguro ang magagawa natin, no, an empowering church. Pwedeng gawin, i-insert tayo, Sir Moses, ng isang na gamit sa ang word mo na teaching, no? An empowering church, teaching people Okay. So para siya hindi ma-focus siya sa activity. So magiging siya. Ganito yung recommendation ko, no? Teaching instead of others, gawin nating people, no? Kasi parang teaching iba kasi ang ibig sabihin ng others eh. Para kang others. Yung pala mga Bisaya, para ka bang others eh. No? An empowering church, teaching people the love of God, no? The love of God, no? Meron siyang connotation pa rin, connotation lang, no? Okay. Okay, so parang ganito na po, no? An empowering church, teaching people the love of God. Ayun po, gano'n lang simple, no?
So, naiwasan natin yung mag-inject ng strategy. Pero itong pag pumunta tayo sa mission statement at saka o di kaya sa strategy, pwede pong ulitin ito, no? Okay. Okay, so does it express na po, Sir Moises, na an empowering church teaching people the love of God? Nawalan ng signal si Brother Moises. Kinig po ako, Doc. Yung word mo na empowering nandyan, yung keywords mo na teaching people nandyan, at ang the love of God ay nandyan pa rin, no? So parang kumbaga nandoon ka sa church, ang mga kapatid nag-contribute sila ng kanilang mga thoughts. Kasi po pag gawa po kayo ng visioning workshop, para yung visioning is called a shared vision, no? Hindi lang isa yung gumawa. Kasi pag ikaw yung gumawa, sabihin nila, siya naman, vision niya naman yan, no? So iba pag sinabi nila na tinatawag na shared vision, meaning to say mayroong ownership, no? Mayroon silang ownership kasi nakapag-contribute sila doon sa ideya na ipinasok sa vision. Ang isa nag-contribute for example yung kay Sister Dory, granting na mayroong tinatawag na grupo na isang committee na ang in charge, sila ay yung in charge paggawa ng vision. Siguro nag-contribute ang isa ng phrase na beautiful landscape. Yung isa naman nag-contribute ng 3 story or 7 stories, no? Ang iba naman ay nag-contribute ng siguro kasigasigan, no? Oo. Tapos etc. So inilagay natin sa blackboard. Katulad ng sinabi ko last time, kung sa visioning workshop na face-to-face, magka-cut out ka po ng Manila paper, tapos i-distribute mo sa mga members, o kung medyo magastos sa tingin mo, used na kalendaryo sa kabila ay susulatan gagamit ng pentel pin, tapos parang ipopost it mo doon sa blackboard, no? So titingnan ang mga elements, tapos i-assemble po siya. Pagka-assemble sa kanya, mag-hire na po kayo. Hindi naman mag-hire na magbayad, no? Magre-request po kayo ng magandang mag-formulate ng sentence using the elements or the key elements na naka-plaster sa blackboard. So, ang elements sa kay Sister Brother Moises ay empowering church, teaching people, tapos love of God. Ayan po, no? So, yung kay kay Sir Jober, yung kanina, ang dami niyang mga words, tapos ating in-arrange, no? Meron siyang resilient, meron siyang impact, meron siyang touching hearts, may ministries, may great commission. Okay. So in-arrange natin kasi sobrang parang napakahaba siya at hindi siya masyadong organized. So in-organize natin. So we were able to come up with a resilient church, of impactful ministries, touching hearts as it fulfills the Great Commission. Now, dito naman sa isa, kay Brother Moises, an empowering church, teaching people the love of God. No? So napakaganda, actually, napakaganda ng vision ng mga ganito eh. Maiksi lang, no? Okay, maiksi lang, pero medyo may laman talaga, no? So out of this, gagawa na po kayo ng inyong mga mission statements.
no? So, paano kaya i-convert ito into mission statements? Empowering church, teaching people the love of God. So, pag i-convert natin ito at gagawa tayo ng mission statement, that will be aligned to this particular vision. Yan po ang ating gagawin next Thursday. Unless you have questions, ay tayo po, Doc, ay magtatapos na. Doc, Yes. usyas po. Yung mga statement niyo yan, mga kapatid, isulat niyo po, no? At saka yung mga statement ng iba, i-take note niya lang po, no? Kasi Yung po vision sa ko naman, panahon ng Doc. panahon ng visioning workshop ninyo sa mga church, ay bigla kayong inimbitahan. Sabihin na, uy, pasamahin natin si Dr. Domingo kasi po ito Doctor of Pastoral Theology. Matulungan man tayo pag gawa ng ating statement. Pwede ka po doon. So mayroon ka ng collection ng mga vision statements. So madali na makapagtahi-tahi, mga kapatid, kasi well-acquainted na tayo sa different visions. Kasi hindi naman nagkakalayo yan, yung ating mga vision, lalo na sa mga churches. No? Ako naman, Doc. Yung vision ko, Doc, pwedeng kontin po kung tama po ito. Doc? Sige po, sige po. Ito po yung vision ko po Sabi po rito. My vision in life is to develop and grow the work of our Lord by build many houses of prayers and churches of God's children. Enrich many people through printed pages like the autumn leaves, and so that many are ready for the coming of our Lord Jesus Christ. Yan po. Maganda rin po yan, no? Kasi malaman po siya, kaso lang personal mo yan Ang concern na, okay naman yung personal, walang problema. Pero dito kasi, vision lang, walang personalan. Personal, walang personalan. Church vision, hindi personal. Vision lang po, walang personalan. Yan. Okay. So, ang ibig kong sabihin, kapatid, ay magde-develop po tayo ng vision sa church. Okay. Okay naman po yung sa'yo kasi personal yun no? Pero walang personalan, pwede mo i-convert yan sa church. Okay, walang personalan, Doc. Trabaho lang. Simbahan lang, walang personalan. Pwede nang isulat mo yan, no? Tapos we will try to convert it, no? Pag meron akong time, i-convert natin na maging I-send ko po sa dito, GC. Sa GC po. Sige po. Okay. Sino meron pa bang gustong magtanong? Opo, Doc. Pwede po mag-try. Okay, sige. Si Limbs po. Sige, Limbs. Sinarge po to, Doc. Aramnan Church passionately propagate the transformative gospel of Jesus Christ, igniting a radical revival that uproots spiritual apathy and fortifies unwavering faith, while cultivating a fervent community of worshipers who exalt and magnify the Almighty. Okay, so itry mo lang na hindi umabot ng 35 words, no? Okay, ano po yung first 3 words?
Remnant Church passionately propagate the transformative gospel of Jesus Lagyan mo Christ. ng ano, propagating. ING. Gawin mong ING. Oo. Gawin mong ING. Kasi po, pag propagate lang, kailangan mo lagyan ng that. That Okay po, propagate. Doc. Doc, baka gusto hindi niyang kaya, i-end doon sa Christ. sige Sir po, Nars, pwede pakibasa mong daw i-end po. doon sa Christ. Kasi yung susunod na mga sentences mo, kanyan eh, strategy, igniting a radical revival that approach spiritual, yan na yung mag-appear doon sa kwan. I-convert mo yun na mission. Sige po. Hanggang ang Jesus Christ gagawin lang po. mo, propagating, gawin mong propagating. Ano ngayon? Remnant Church passionately propagating transformative gospel of Jesus Christ. Yan. Okay na yan. No? Kahit dyan lang, okay na po yung ano mo. Ano pa yung kasunod? Igniting a radical revival that uproots spiritual apathy and fortifies unwavering faith while Pwede mong isama pa rin yung igniting revival, no, igniting revival kasi parang nagpo-portray ka dyan ng result. Tapos ang kasunod lang, anong kasunod sa revival? That uproots spiritual apathy. That uproots spiritual apathy. Approach? Apo, Doc. Approach. Approach. Hindi approach. Approach po. Approach. Spiritual apathy. Yun na nga, tama yun kay Prof. Joven. No, na most likely pwede mong gamitin na lang yan sa mission statement doon sa so actually yung yung mga portion na yan actually pwede naman yan pwede pa rin yan sa sa vision pero more on na siya more on strategy, no? Dadagdagan mo na lang ng ng kung medyo sa sa isip mo medyo naiiksian ka hanggang sa Christ, no? Magdadagdag ka ng elemento doon sa propagating, dagdagan mo pa para meron kang link, tawag nito, meron kang point na ang mission statement mo may a-align mo, no? Kasi kung hanggang propagating ka lang tapos yung revival that approach spiritual apathy ay wala po siyang malilingkingan no? When you create a mission statement that aligns to your vision, saan po siya naka-align? So doon lang po siya sa propagating, hindi po siya naka-align sa word na propagating Parang siya, mabibitin din, no? Tapos mawawalan din siya ng balanse sa vision at saka mission statement. So magdadagdag ka ng something like makokonek mo yung tinatawag no. Pero pwede naman din yan, no? Tapos uulitin mo ulit sa vision sa mission statement, no? Or tatanggalin mo yung word na revival tapos yun ang basta i-arrange mo lang, no? I-arrange mo lang
I-analyze mo pa. I-analyze it more. Tapos, kasi po, ang sunod natin kasi is mission statement. Pag gumawa tayo ng mission statement, dapat naka-align sa vision. Pag ang mission statement mo ay parang naiiba na sa vision mo, ay hindi na po siya naka-align. No? Dok, So, ito po, may dinagdag ko lang po, Doc. A remnant church passionately propagating transport of Jesus Christ and igniting a radical revival of true godliness. Pwede yan. And ano yan? And igniting a radical revival of true godliness. Kahit hindi mo nalagyan ng okay. Kahit igniting radical revival na lang of godliness. Okay na yun, no? At least, yung iba, sa mission statement, may kukunik mo na. Okay na yun, pakiulit ng nagawa mo. A remnant church passionately propagating transformative gospel of Jesus Christ and igniting a radical revival of true godliness. Okay na yun. Isulat mo lang para may reference tayo. Baka baka pwede pa natin maplantsa. Remnant Church passionately propagating transformative gospel of Jesus Christ. Okay, yung transformative, yun ang lagyan mo ng or the may the po, Doc. A remnant church passionately propagating the transformative. Ano yan? Transformative ano? Gospel of Jesus Christ. The transformative gospel of Jesus Christ. And igniting, no? And igniting radical revival of true godliness. Radical revival of true godliness. Pwede yan. Thank you po, Doc. Okay, so thank you very much for your participation. At let's have our closing prayer. Let's request our classmate from Thailand, Brother Arnold. Okay po, Doc. Can you hear me, Doc? Closing prayer na po. Okay, let's pray. Our most gracious, kind Heavenly Father in heaven, thank you so much, Lord, for this wonderful time. We're able to listen to an important lesson with Doc Raha and the rest of our classmates here. We keep on learning, oh God, because we believe that learning is a daily basis. And without the knowledge and wisdom from above, we'll not be able to comprehend important things that we need to absorb. Thank you so much, Lord, for being so good to us, providing us in all our needs, and for always rescuing us in times of troubles. Thank you for being our God, and there is no other God besides you. Thank you for sending Jesus in our behalf. In your most holy name we pray. Amen. Amen. Okay, thank you very much, everyone, and thank you so much